Sa ibang balita, tiwalang kampo ni Senador Bong Revilla na mapagbibigyan ang kanilang mosyon na makapagpiyansa para sa kasong graft at plunder. Mga ebidensya at testigo ng prosekusyon, mahina umano ayon sa depensa. Si Dina Pagbitan ang ating tagapagbalita. Kumpiyansa ang kampo ni Senador Bong Revilla Jr. na mapagbibigyan ng hiling nitong pansamantalang makalaya kaugnay ng kasong plunder dahil sa pork barrel scam. Ito ay kasunod ng mga pahayag bilang testigo ng isa sa mga PDAF scam whistleblower na si Merlina Suñas. Ayon sa depensa, mahina ang mga ebidensya at testimonya na magdidiin sa senador. As of now, may nandiyan ang aming confidence. No? And we have always have this faith, especially in the first division. Para sa amin, papasalamat kami kay Ms. Suñas sa kanyang tulong sa depensa ni Senator Bong Revilla. Kinwestiyon ng depensa ang kredibilidad ni Suñas matapos sabihin nitong walang anumang proyekto ang naipatupad ng mga pinondohang NGO ni Revilla noong panahon nakikipagtransaksyon siya kay Napoles. Nakalaunan ay sinabi nitong taong 2007 ay may proyektong nagawa. 2 tig 5 milyong piso umano ang personal na inabot ni Suñas sa Chief of Staff ng senador na si Attorney Richard Cambe. Ani Suñas sa ikalawang pagkakataon, kasama na niya si Napoles at Luis sa pag-aabot ng pera kay Cambe. Sinabi rin ng testigo na nakita niya si Revilla sa death anniversary ng ama ni Napoles sa Taguig at anya narinig niya na sinasabi ni Revilla sa pakikipag-usap nito kay Napoles na natanggap na niya ang pera. Bagamat hindi umano nakita ni Suñas na natatanggap ni Revilla ang pera, ang tanong ng prosekusyon, bakit paulit-ulit ang pag-eendorso ni Revilla sa mga kaparehong NGO? Ang sabi niya, alam ko po na tumatanggap sa kanya kasi paulit-ulit yung endorsement niya ng NGO at hindi naman po siya nagrereklamo na wala siyang natanggap. Humarap rin sa pagdinig bilang testigo si Marina Sula, isa rin sa mga whistleblower. Ayon sa kanya, personal niyang nasasaksihan ang mga transaksyon ng mga NGO sa JLN Corporation. Siya rin umano ang nagpaparehistro ng mga bagong NGO at korporasyon. Gayon din ang mga bank account ng mga bagong NGO. Sila rin umano ang nag-iisip ng mga pangalan ng mga NGO na bubuuin. Samantala, hinihiling ng kampo ni Revilla ang oral summation sa susunod na linggo kung saan dedesisyonan na ng korte kung mapapagbigyan ba ang motion for bail. Paliwanag ng depensa, hindi na mahalaga na maipresenta pa ang investigasyon ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC kaugnay ng mga ebidensya. Ngunit giit ng prosekusyon, Kung natatandaan ninyo, yung trial of Chief Justice Corona, hindi ba yung AMLAC din ang ginamit namin nun? Pag yung AMLAC report na yan, lahat ng kinasuhan namin dito na mga plunder, yun ang kailangan namin. Gagamitin namin yung AMLAC report na yan. Hulyo ng taon unang dininig ng Sandigan Bayan First Division ang motion for bail ni Revilla. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Dina Pagibitan.